Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire. For today's video mga katindahan na yan, at meron na naman ako sa inyong i-share na panibago na naman kaganapan dito sa aming tindahan. Oh my God! Masaya mga katindahan dahil sa wakas ay meron na kaming matatawag na stock room. At dyan nga namin ilalagay yung mga paninda na talagang hindi nakakasya dito sa tindahan. Kasi as you can see, tignan nyo naman mga katindahan. Kahit anong linis talaga namin dito mga katindahan ay sabog-sabog talaga. Dahil lagi nga namin sinasabi sa inyo na kung bakit sabog-sabog, eh syempre may pumipili, may pumapasok maraming mga customer pag pumili talaga namang tapon-tapon anywhere. Yan. Tama kayo nung nabasa mga katindahan. Papakita ko sa inyo yung pinagawa namin na divider at sasabihin ko sa inyo kung anong sukat ng aming ginamit, anong pyesa, anong materyales yung aming ginamit, magkano ang labor, at magkano ang lahat-lahat na nagastos namin. Yan. So mga katindahan, nakikita nyo dyan, yan na ginagawa na yung ating divider at nakat na rin yan. So ang nagkat niyan ay yan si Kuya na gumagawa ng ating divider. Itong divider na to mga katindahan is tapos naman na siya. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung result nung ginawa nung aming manggagawa. Yan. So, bale mga katindahan, itong ang tawag dyan sa ginagawa ni Kuya is plyboard. Yan. At ang sukat ng plyboard na yan mga katindahan ay 3/4. Yan. So, ganyan siya kakapal. 3/4. Sabihin nyo lang, pag bibili kayo, kung sakali man na magustuhan nyo rin magpagawa ng ganyan is 3/4 ang sukat ng plyboard na yan. Or pwede rin siyang plywood yung tawag eh, no? Ganun siya kakapal, 3/4. At yung isang ganyan mga katindahan, yung 1 hole ng plyboard na yan is nag-ahalaga ang isa ng 1,200 dito sa lugar namin. Diyan sa lugar nyo, pwedeng mas mura, pwedeng mas mahal. So, iba-iba kasi, diba? Depende sa supplier. Yan. So, yung pinapagawa namin yan mga katindahan is dalawang divider yan, dalawang staka ng paninda at 6 na piraso ng plyboard ang binili namin. So, yung ating 1,200 times lang natin sa 6, parang nasa 7,200, no? Yan. So, parang nasa gawin sa parang siyang 7,200. At ang nagastos naman namin mga katindahan sa labor ay 700 pesos. Yan. 700 pesos isang araw at kalahating araw niya yan na ginawa ni Kuya. Yan. So, napakamura na nung bayad namin yan mga katindahan. Para sa amin, mura na yung bigay namin na labor kay Kuya dahil ang bilis niya lang ginawa eh. Isang araw at kalahati lang mga katindahan. So, yan si Kuya na yan is suki na rin niya kami sa pagpapagawa kaya hindi din siya ganun kamahal magsingil. Yan. So, depende sa lugar nyo kung magkano ang singilan ng labor sa inyo. Yan. So, dito sa amin is usap-usap lang. Hanap, usap, deal. Commercial pa. Yan. So, ganun. At yung si Kuya na yan is halos kaibigan din namin dito kaya okay na okay yung good na good yung deal namin sa kanya. Yan. Tapos mga katindahan, bukod pa dyan is bumili din kami ng stickwell. Yan. So ito yung tinatawag nila mga katindahan na stickwell. Ako ngayon ko rin lang to narinig at ngayon ko rin lang siya nakita. Yan. So ganito yung itsura niya, stickwell. Parang ito kasi yung glue pinandidikit nila doon sa plyboard. Yan. So ang isa nito mga katindahan ay 60 pesos lang. So dalawa lang yung binili namin is kasya na, may sobra pa doon sa dalawang divider na pinagawa namin. Tapos another expense pa namin dyan mga tindahan is doon sa nag-deliver nung yung plyboard na yan is nagbigay kami ng 100 pang merienda doon sa nag-deliver. Tapos, other expenses pa dyan mga katindahan is yung pako at saka liha. Yan. So, dahil meron naman kami ditong mga pako, yan. So, hindi na namin siya sinama doon sa expenses. Tsaka meron naman kami ditong mga scrap na liha. Yung mga tira-tirang liha. Pero maganda pa rin siya. Malaki pa rin. Kaya, hindi na namin siya sinama sa expenses. Yan. So, yun lang mga katindahan. All in all, na ginastos namin dyan is parang around mga 8,300. Ipagpalagay na natin na gano'n kasama yung mga kain-kain din yun. So, napakaganda naman yan mga katindahan dahil
Na siya, mga katindahan. Ano, diba? Na-displayan na namin sila. Yan, mga katindahan. At, yan, meron na dyan mga damit na pambata, mga tsinelas, yan. So, marami pa dyan mga space na hindi nalalagyan. Pero, ang kagandahan dyan is, marami na tayong mapapaglagyan ng ating mga stocks. Yan, so inuunti-unti na nga namin siyang malagyan, mga katindahan. Ayan, meron na tayo dito mga naka-stock. Ito na yung aming pinaka-stock room. Yan, bali mga katindahan, itong stock room namin na ito is mga 2 weeks na ito nung nagawa. Yan, so ngayon ko nga lang siya nagawa ng video para may pakita sa inyo dahil napakarami naming ginagawa sa tindahan. Ayan, so display linis, ngayon ganyan, inventory, napakarami mga katindahan na yan. So yan yung ating mga stocks, mga katindahan, no, diba? So lahat ng pwede nating ilagay dyan is may lalagay natin, pati ilalim, pati nga dyan mga katindahan, sa pinakataas is walang sayang, lalagyan lahat, taas, mapababa, yan nalalagyan, diba? So itong nasa gitna na ito, mga katindahan, mga stocks pa rin namin yan na isisingit nga kung saan pa natin dyan pwedeng isingit, although marami pa naman mga space, no? Kaya lang nga is iisa-isahin natin yan. Yan. So mga katindahan, yung nagawa dyan sa 6 na plyboard na yan is ito. 1, 2, 3, 4. Yan. 4 by 1, 2, 3. Yan. So 4 by 3 yung lapad niya. Yan. Tapos, ito is parang 2 feet ang haba niyan. Yan. Yan. Tapos, same din lang yan dyan sa kabila, mga katindahan, diba? Yan, napakaganda niya talaga, mga tindahan. Tapos yan, meron pa rin tayong mga stocks dyan, mga tsinelas. Meron tayong mga walis. Ayan, nandyan yung ating ibang mga item. Tapos marami pa kami mga stocks, mga katindahan, na hindi nga kasi namin pa siya ma-display dahil napakarami naming inaayos. Ayan, may mga gift wrapper dyan, mga box na may mga laman pa. Ayan. Tapos, ayan mga katindahan, medyo madilim na dito. Ito pa yung aming mga stocks na idilipat doon sa kabila. Ayan, dyan, yan, mga ipit yan ng damit. Ito, hanger. Yan, mga hanger. Yan, kung ano-ano. Mga nakabox pa. Yan. Tapos, ito yung divider namin. Yan. So, unti-unti may mga paninda pa rin dyan. Okay. Yan. So, yan yung ating stock room. Cha-cha! Shout out kay Ma'am Evangeline, who is always watching from Kuwait. Thank you so much, Madam Evangeline. At sabi niya is balak niya nang umuwi by November at magfo-focus na siya sa kanyang babies, sa kanyang mga kiddos para maalaga niya. Tama yan, Madam. At tapos gusto niya mag-business yan. So maraming salamat, Ma'am Evangeline, na sa iyong palaging panonood at marami kayong natututunan. Nakakatuwa talaga, mga katindahan. At ganun din kay Madam Mia Mataak from Marinduque. Hello, Madam Mia. Salamat sa iyong palaging panonood. At maraming salamat dahil nakakatulong ako sa inyo sa pagpapalago ng inyong negosyo, or yung iba naman na na-inspire at gusto din magsimula ng ganitong negosyo. Tama ka dyan, Madam Evangeline, hindi nabubulok, diba? Walang expiration, may mga ibang item man na na-expire, pero hindi naman lahat, diba? Tsaka yung may expiration na yan is madali naman siyang dispose, diba? So, kaya napakaganda talaga negosyo nito, basta tama lang yung pag-handle natin, diba? Ayan mga katindahan, maraming salamat talaga sa inyong palaging panonood at ako inyong sinusupport talaga. Nakakatawa. Ito muna ang aking video na papakita sa inyo. Yan nga, ito na yung ating stante, diba? Napapakinabangan ng bonggang-bongga. Oh my God! Yan. Thank you so much for watching and happy selling!